to help farmers recover from disaster. O di ba? Ang ganda farm insurance mga kaibigan, no? Para makarecover agad itong mga farmers natin tuwing merong disaster. O di ba? Ganda mga kaibigan, no? Yan. Ano pa? Sa pagbubukas ng rice processing system sa Nueva Ecija, patuloy ang pinaigting na suporta ng ating mga magsasaka para pataasin ang kanilang kita at patagin ang supply ng bigas sa bansa. PBBM opens rice processing facility to benefit 16,000 farmers in Nueva Ecija. So, tingnan naman kaibigan, ang ganda ng ginagawa ng ating Pangulo, no? Napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo, no? Yan. Ano yung paglusi? Kasi itong si Juan Carlo, sinasabihan ko maglusi na lang siya sa iyang lagay, sa iyang uti na gamayot kaayo, no? Maglusi na lang siya. Kasi bastos siya bastos yung Juan Carlo na yan, DDS yan no? So pinapaglusi ko na siya. Yan. Tanong niyo po sa kanya kung ano yung itanong niyo po sa mga Bisaya. Hindi kasi pwede sabihin dito kasi tanong na lang po sa mga Bisaya kung ano yung ibig ko sabihin. Galit na galit siya. Yan ang hirap sa inyo mga DDS, no? Mga bastos kayo, pagkatapos kapag pinatulan yung pagkabastos nyo, galit na galit kayo, di ba? Kayo ang bastos. Mga bastos kayo, kapag pinatulan kayo, galit na galit kayo. Di ba? Ay, nako. Napaka kasi. So, mga kaibigan, no? Yan po, ang daming ganap ng Pangulo, no, mga kaibigan. Hindi po katulad kay Sara Duterte na wala pong ganap, no? Na nagbibintang sa ating Pangulo ng kung ano-ano. Pero siya naman pala ang walang ginagawa. Kita niyo mga kaibigan wala po siyang ginawa no? Kundi puro lang pamamasyal. Samantalang ang Pangulo natin, ang daming ginagawa, ang daming trabaho. Ito pa, pakita ko sa inyo, no? Pakita ko sa inyo to. Yan, Okay. So yan, yan, di ba? Mga makabagong mga traktora. Di ba? Mga farmers, food processing. Di ba? Yan ang ginagawa ng Pangulo natin. Nagtatrabaho ng gusto ang Pangulo natin. Di ba? Di ba? Tingnan natin, basahin natin yan. Okay, ano ba to? Basahin natin. Okay. So, yan yung mas pinalakas na local rice production. Yan. Nasa 6,000 na magsasaka ng palay ang magbebenepisyo sa rice processing system
2 na ininspeksyon at binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nueva Ecija upang mapataas ang supply ng high-quality rice sa rehiyon. Bahagi ng patuloy na pagsulong ng sapat at abot-kayang pagkain, ibinahagi ni PBBM sa 17 farmers cooperatives at associations ang kagamitang pansakahan gaya ng rice combine harvesters, traktora at handy cultivator. So, yan mga kaibigan, Oh, grabe, ang Pangulo natin ay talagang nagtatrabaho. Oh. Diba? Tatrabaho. Yan ang Pangulo natin. Pero kung sino pa yung hindi nagtatrabaho na Vice President, siya pa ang mareklamo. No? Iba na talaga ngayon mga kaibigan, yung hindi nagtatrabaho na Vice Presidente, siya pa ang nagrereklamo at siya pa ang may ganang mamintas sa trabaho ng iba. Diba? Grabe mga kaibigan, diba? Ganyan po si Inday Lustay, no? Si Sara Duterte, ganyan po siya. Inday Lustay. Yan. Okay. Sabi ko nga po mga kaibigan, di ba, binatikos niya si Sara, di ba, binatikos niya si PNP Chief, General Torre. Ang sabi ni Inday Lustay, yung trabaho daw ni General Torre, para daw pang 1980s, no? Dapat daw mag-leverage. Hello? Leverage? Nagsalita ang hindi marunong gumamit ng laptop. Hindi po marunong gumamit ng laptop si Sara Duterte. Inamin niya yan doon sa hearing ng good governance. Di ba? Yung mga teachers, yung mga kasama. Kasi dapat nagtatrabaho siya no? Pero hindi siya marunong kasi magamit ng laptop. Inamin niya doon, hindi siya marunong gumamit ng laptop. Sabi ko nga, wow, lawyer yan ako nga, mga kaibigan, ako nga ilang taon na ako? Mag-56 na ako. Si Sara Duterte, 47. Ilang taon siya? Ilang taon siya nung 2022? Noong 2023, nung DepEd Secretary siya. Ilang taon siya noon? Mga 45, 46. Hindi siya marunong gumamit ng laptop. Kaya naman pala yung mga trabaho na kahit sine-check niya, hindi niya ma-check kasi hindi siya marunong gumamit ng laptop. Lawyer yan Lutang, hindi marunong gumamit ng laptop. Grabe, abogado. Hindi marunong gumamit ng laptop. Nakakahiya grabe talaga. Mag-56 na ako pero marunong ako gumamit ng laptop. Nag-Excel pa nga ako Nagpa-PowerPoint pa nga ako Kasi di ba nagtuturo ako dati, 8 years akong nagturo. 8 years. Pagkatapos ko magturo, ayoko na magturo kasi medyo na ako sa mga bata. Nag-call center ako. Call center. 2 yung computer namin. 2. Kasi habang nagtitake ka ng calls, nag-navigate ka sa computer mo, 2 computer yan. Mag-navigate ka ng mga products. Halimbawa, kasi yung ko dati, United Healthcare, tapos merong AT&T. Yun yung mga accounts ko dati sa call center, AT&T, United Healthcare, meron din akong Capital One, Auto Finance, no? So, mag-ano ka dyan, may computer mo, 2. Habang yung headphone mo dito, nagtitake ka ng calls, nagsasalita ka, tapos nag-navigate ka sa computer. 56 na ako. Marunong ako mag-laptop, marunong ako mag-computer, marunong ako mag-Excel, marunong ako mag-navigate, iba-ibang mga website. Saan yan? Samantalang siya, nasa 40s lang si Sara Duterte. Tapos lawyer. Paano siya naging lawyer? Hindi siya marunong mag-laptop. My God! Anong klase yan? Bugok lang, napaka-bobo. Napaka-bobo naman niya. Lawyer, ganyan ka-bobo. My God! Bobo.
Sabi ni Jonah Banks, ang yabang mo dahil, hindi po ako mayabang. Inaano ko lang po, yung kayabangan ng Vice Presidente. Kasi ang yabang niya Biruin mo nga, inaano niya ang trabaho ni General Torre, pang 1980s daw, dapat daw mag-leverage. Ang sinasabi ko, talaga, siya pang nagsabing dapat mag-leverage, hindi nga marunong gumamit ng laptop. Bago ka magsabing mag-leverage, si General Torre, pag-aralan mo munang gumamit ng laptop, mag-leverage ka muna, at ayusin mo muna yung trabaho mo, dahil hindi mo nga naayos ang DepEd. Binigyan ka ng DepEd, hindi mo nga naayos. Sabi mo pa if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Pero anong nangyari? Na-solve mo ba? Hindi. Lalong dumami ang problema sa DepEd na kagagawan mo. Kaya, bago ka magsalita, bago ka magpuna sa trabaho ng iba, tingin-tingin ka muna sa salamin. Nagawa mo ba ang trabaho mo as DepEd Secretary? Naayos mo ba ang DepEd? Di ba hindi? Yan yung sinasabi ko. Hindi po ako nagyayabang. Jonah Banks, hindi ako nagyayabang. Kundi, akin lang dinidebunk yung sinasabi ng Vice Presidente. Kung sasabihin mo na dapat mag-leverage si General Torre dahil pang 1980 ang trabaho niya, mag-leverage ka muna, mag-aral ka muna kung paano mag-operate ng laptop. Kasi sasabihin mo, dapat mag-leverage, tapos ikaw hindi ka marunong gumamit ng laptop. Kaya ang sinasabi ko dito, bago ka magpuna sa trabaho ng iba, punahin mo muna ang sarili mo. Diba? Sabi nga sa isang kanta, bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan muna ang putik sa mukha. Ganon. Kaso yung Vice Presidente, walang ginawa kundi punahin si General Torre, yung trabaho daw pang 1980, punahin si Justice Remulla. Hello, mabuti pa nga si Justice Remulla, nag-excel sa kanyang trabaho. Ikaw, wala. Palpak. Pinupuna si PBBM, kesyo mentally, intellectually challenged daw, yung sinasabi daw ni PBBM. Hello, punahin mo muna sarili mo bago ka magpuna ng mga trabaho ng ibang mga tao, ng ibang mga departamento, ng ibang mga sekretary. Punahin mo muna ang sarili mo, tingnan mo muna ang sarili mo, manalamin ka muna. Kasi unang-una sa lahat, palpak ka. Palpak. Malaki kang palpak. Anong ginawa mo sa DepEd? Palpak ka. Diba? So, ano lang tayo dito? Real talk lang tayo dito Palpak ka. Wala kang ambag sa bayan. Vice Presidente ka, pinapasahod ka 360,000 bawat sahod. Pero ang trabaho mo, manira ng gobyerno, siraan ang Pangulo, manirang puri. Pagkatapos, ang sweldo mo, kada sweldo, 360,000. Pagkatapos, trabaho mo, mamasyal, pumunta sa iba-ibang mga bansa, mag-rally, siraan ang gobyerno, siraan ang Pangulo, magreklamo, magmustra-mustra. Dapat ganito gawin nyo, dapat ganyan gawin nyo, mag-advise, dapat ganito gawin nyo. Yan, para kayong mga pang 1980s, mag-leverage kayo. Hello, bago mo gawin yan, bago mo sabihin yan, tingnan mo muna yung sarili mo, kung naging successful ka ba sa DepEd. Kasi lahat bumabalik sa'yo manalamin ka. Lahat ng mga sinasabi mo bumabalik sa'yo. Ano nangyari sa DepEd? Palpak. Nung hindi na niya kinaya ang DepEd dahil sa sobrang dami ng problema, nung hindi na niya kinaya, ayun, tinakbuhan niya, tinakasan niya ang problema, nag-resign. Kasi hindi na niya kaya.
Hindi niya kayang isolve. Binigyan siya ng almost 1 trillion. Ang sabi lang niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Ang binigay sa kanya, almost 1 trillion. Pero hindi niya na-solve. Tapos ang dami niyang ganito ang ginawa, ganito ang nangyari. Hello? Palpak ka. Oo. Kaya wala kang karapatan na questionin ang trabaho ng ibang departamento, ang trabaho ng ibang sekretary. Wala kang karapatang questionin sila dahil ikaw mismo, palpak ka. Tinakbuhan mo ang DepEd. Nag-resign ka dahil hindi mo na kaya, tinakbuhan mo na lang, nag-resign ka na lang para makatakbo ka, makatakas ka sa responsibilidad mo. O, diba? Yun ang katotohanan. Palpak ka. Wala kang ginawa kundi magreklamo, manirang puri, lahat na lang ng nasa sinisiraan mo. Kesyo daw si General Torre. Yung trabaho daw ni General Torre pang 1980, pang 1990s, dapat daw mag-leverage na kasi daw digital age na ngayon. Nagsalita yung hindi marunong mag-operate ng laptop. Nagsalita yung palpak sa DepEd. Nagsalita yung sinukuan ang DepEd. Nag-resign dahil hindi na niya kinaya. Bago ka tumingin sa trabaho ng iba at magpuna, punahin mo muna sarili mo. Diba? Ganyan yung ginagawa niya eh. Ganyan yung ginawa niya. Lahat na lang pinupuna niya. O, diba? Yun mga kaibigan. Kaya, kapag nagpupuna siya, mga kaibigan, ito pag nagpupuna siya ng trabaho ng iba, ibalik niyo yan sa kanya. Ipaalala niyo sa kanya yan. Pag meron siyang pinupuna na trabaho ng ibang sekretary, ipaalala niyo sa kanya. Anong ginawa mo sa DepEd? Nilayasan mo dahil hindi mo kinaya. DepEd lang yun. Ang kapal ng mukha mo, gusto mo pang maging Pangulo ng Pilipinas. Ang kapal ng mukha mo. Bago ka mag-asam na maging Pangulo ng Pilipinas, ayusin mo muna ang buhay mo. Buhay mo nga, hindi mo nga maayos eh. Kung ano-ano na nga sinasabi niya ngayon eh. Para lang nga siyang baliw. Hindi naman nakahalata. Para lang nga siyang baliw eh. Sabi pa niya, wala daw plano yung administrasyon daw. Kasi wala daw plano na ilikas daw yung mga nasa Israel, mga nasa hello? Hindi niya alam na napakarami nang nailikas na mga OFW. Hindi niya alam na yung mga OFW na mga nilikas, binigyan pa sila ng 150,000 each para makapagsimula. Hindi rin niya alam na yung mga OFW na inilikas ay isinailalim pa sila sa emotional, ano ba tawag doon, yung sila para mawala yung kanilang trauma. Pagkatapos, binigyan pa sila ng programa na yung sa TESDA at kung ano pang mga benepisyo binigay. Hindi alam ni VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi naman niya gustong makialam eh. Ang gusto lang ni Sara Duterte, makialam na yung way ng pakikialam niya, yung pagbatikos, hindi yung pakikialam na tutulong. Ang gusto niya, yung batikos lang. Puro batikos-batikos. Hindi niya inaalam kung ano yung mga ginagawa ng gobyerno. Di ba malapit ng SONA? Sabi niya, hindi daw siya pupunta sa SONA. Anong ibig sabihin yan? Kapag hindi na naman siya pumunta sa SONA, ibig sabihin, hindi na naman niya malalaman kung ano ang plano ng gobyerno, kung ano ang mga na-achieve ng gobyerno, kung ano yung state of the nation, hindi na naman niya malalaman. Pagkatapos, pag magpa-interview siya, magsasalita na naman siya ng mga fake news, mga wrong data, mga kung ano-ano na naman ang sasabihin niya. Diba? Kasi nga, wala siyang alam eh.
Hindi katulad sa panahon ni Leni Robredo, si Leni Robredo, iniinsulto ni Digong. Diba, ilang beses iniinsulto ni Digong si Leni Robredo. Ang daming beses. Pero si Leni Robredo pumupunta sa SONA kahit na iniinsulto siya ni Digong at pinaparinggan siya mismo sa SONA. Pumupunta si Leni Robredo. Yan ang tama. Kasi bilang isang vice-presidente na kasunod ka sa Pangulo, ikaw ang magiging presidente kapag may nangyari sa Pangulo, bilang vice-presidente, katungkulan mo na umattend ng SONA. Diba? Ikaso hindi siya umattend kasi irresponsable nga eh. Irresponsable si Sara. Irresponsable siya. Kaya hindi siya umattend. Diba? Bukod sa irresponsable, bugok, tanga, at saka engot si Sara. Kaya hindi siya umaattend. Si Sara Duterte isang bugok, tanga, at engot. Oh. Kaya hindi siya umaattend ng SONA. Bakit siya engot? Engot siya, at saka tanga, at saka bugok. Kasi SONA, ibig sabihin state of the nation. Nag-a-aspire ka maging presidente pagkatapos hindi mo alam ang state of the nation, hindi mo alam ang ire-report ng Pangulo. Paano kapag biglang, anong gagawin mo? Wala. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Kaya, wala tayong aasahan kay Sara Duterte. Talagang siya isang sayad Duterte. No? Sayad, may sayad. Hindi lang sayad yan eh, kundi talagang sira na talagang utak niyan. Brain damage na talaga yan. Grabe. So, ulitin ko mga kaibigan ha, wala siyang karapatan. Si Sara Duterte ay walang karapatan para punahin ang kahit sinong sekretary or kahit anong departamento. Walang karapatan na pumuna si Sara Duterte dahil palpak siya sa DepEd. Hindi niya na-solve ang mga problema ng DepEd, nadagdagan pa niya dahil sa kanyang kapalpakan. At nung hindi na niya kinakaya, tinakasan niya, tinakbuhan niya ang problema sa pamagitan ng pagre-resign. Diba? Yung Pangulo namin, Bongbong Marcos, kahit gaano kadami ng problema ng Pilipinas, hindi siya magre-resign. Dahil sabi niya, ba't ako magre-resign? Hindi ko gawain, hindi ko ugali na takbuhan o iwasan ang mga problema. Ang Pangulo namin is strong leader. Kahit gaano karami ng problema, hindi niya yan tatakbuhan. Yan ay kanyang haharapin. That's my president. Yan ang Pangulo ko. Diba? Matapang. Diba? Kaya wala kayong masasabi, no? Yan. That's my president. Ang ganda ng kanyang mga ginawa. Yan. So, in continued push to transform the country's agricultural sector and champion the welfare of farmers, President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the inauguration of the rice processing system 2 facility and the turnover of farm machinery at the Science City of Muñoz, Nueva Ecija on June 30, 2025, spearheaded by the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization under the implementation of Rice Competitiveness Enhancement Funds. Yan. So, mga kaibigan, grabe, Pangulo natin. Talagang, may functional na makinaryan sabay-sabay na gumaganap ng tatlong proseso ng pag-aani, tingnan natin to.
system o RPS2 at turn Pakita natin. Pakita ko sa inyo. Ah. Ah. Yan. Yung mga magsasaka natin, no? Yan. Oh. Dami niya pinamigay. Oh. Iba-ibang mga makabagong mga gamit, no? Mga kagamitan.